Si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa napaka-importanteng isyung pambayan. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha, may buntag sa tanan. Opo, salamat po muli sa inyo pong panahon. So sir, naglabas po ng liham si SP Chis Escudero para po sa lahat ng miyembro po ng Senado. Ito po yung may sabi dito. Yung mga sinight niyang mga kaso na nag-interpret daw ng salitang forthwith, sigurado ako yung salitang yun, hindi yun yung nasa constitution natin kasi 1987 pa tong constitution natin eh. So kung meron mang ini-interpret yung mga old cases na yun, very old cases, ibang batas, siguro batas yun o makalumang batas. Pero ito sa pagkasulat po ng ating constitution, sinabi trial by the Senate shall forthwith proceed. Tapos kung makikita natin na meron pang isang rule sa ating konstitusyon na bawal abalahin ang opisyal na mataas by impeachment cases na sobrang dalas. Kaya merong 1-year rule na isang beses mo lang abalahin sa impeachment yung mga matataas na opisyalis natin sa kada taon. Kung ipagsama mo lahat yung mga rules na yan, makikita natin na ang impeachment ay isang importanteng procedure kasi kailangan na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo, guilty ba or not guilty, at saka kailangan protektahan din natin yung mataas na government official para matapos na rin ang impeachment laban sa kanya. Gusto na rin malaman pati noong impeached official kung patuloy ba na istorbo itong kaso ko o tapos na para pwede na ako mag-concentrate sa trabaho ko. Ganun yung spirit dyan sa Constitution. Kaya pag-interpret natin sa forthwith, ibig sabihin yan agad. So isunod na agad yung paglilitis sa Senado without any delay. So balik din ako, Manong Ted, balik din ako sa dati kong analysis eh. Walang nagbago sa aking analysis kahit pinapakinggan ko ang ibang may contrary opinion, si SP. Mali kasi ang nakatali sila, tinali nila ang sarili nila na kailangan may legislative session bago maka-aksyon ang Senado bilang impeachment court. Pero hindi nga legislative function yung being a court at saka yung impeachment pati ang Senado being an impeachment court, nakikita yon sa ibang artikulo sa ating Constitution. Sa Article 11, linagay yun. Samantalang yung Senado at Kongreso, House bilang legislature or legislative function, linagay yun sa artikulo 6. So Article 6, ang legislative, Article 11, ang impeachment. So pati sa pag-structure ng ating Constitution, klarong-klaro na hiwalay. Kahit Senado ang binabanggit sa impeachment, hindi ito Senado bilang legislatura. Pero ito yung Senado ng Congress. Ito yung Senado pero hindi ito legislaturang Senado. Korte na ito. So, sana makita na nila yon kasi paulit-ulit na rin natin itong pinapaliwanag, Ted. Formal po natin kinasuhan ng ating task force KKK, si Attorney Jeril Harold Paz Respicio. Isa po siyang abogado at tumatakbo bilang Vice Mayor dyan po sa may province of Isabela. Sapagkat meron po siyang mga pinalabas sa ating pong sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. At in fact nagpakita pa siya doon sa pangalawang video niya ng actual na minamaniubra niya ang halalan. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napakamapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan at sa isang banda kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin, kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra o kaya naman pag natalo, sasabihin niya
na minaniobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Hindi po papayag ang COMELEC. Ito po ang kauna-unahan na kaso na final ng Task Force KKK laban sa sa issue ng cybercrime, and at the same time, sinabi rin po sa atin ng task force na magpapalit sila ng formal na disqualification case laban sa naturang personalidad, and at the same time, magpapalit din ng disbarment case sa ating pong Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant, and therefore magpapalit din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede ka magbigay ng kahit anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad, hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan, lalong-lalo na. Hindi po pwede dito yung lakasan, tapang-tapangan, at pagkatapos hindi mo haharapin yung consequence ng iyong ginagawa. Hindi po ang COMELEC po ang tinitira niya dito, kung hindi ang buong proseso at integridad ng ating pong halalan. Automated counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook, so hindi nyo ma-access. So pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo, at ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, "Hoy, COMELEC, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yun? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yun, hindi mo nakikita. Walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yun sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina, bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng eleksyon. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was, pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code
ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi ang basic principle ng information system security is basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yon kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon.